Bakit pumapalag ang magulang kapag sinasabihan ng anak nila ng sinungaling? May psychology po guys sa likod ng pagsisinungaling ng bata. At lagi rin naman po, may defense mechanism din ang magulang. Ito po ang healthy na paraan para turuan ng honesty ang anak mo nang hindi ka nagkakaroon ng kaaway na ibang tao. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mommies at daddies. Isa pong malaking issue po itong pag-uusapan natin ngayon. At ito po guys, ang message ni Mami Grace na sana po ay makatulong sa lahat ng naiipit sa ganyang sitwasyon. Paggawa naman po ng content about po sa bata na nagsisinungaling at kinakampihan ng magulang, ano ang dapat gawin ng ibang tao o ng magulang mismo para di makakuha ng kaaway ang mga magulang at matuto ang bata sa mali niya. Salamat nga po pala Mami Grace sa message mo. Ang summary po guys, ang tanong ni Mami Grace, bakit daw po pumapalag ang magulang kapag sinasabihan ng anak nila ng sisinungaling? At paano ba yan may iwasan? Kasi guys, madali po tayo mag-judge sa magulang na kinakampihan ng anak nila kahit mali. Pero ang totoo guys, no, may takot at hiya sa likod ng defense mechanism na yan. Takot ang mga magulang ngayon na baka masabihan silang sablay magpalaki ng anak nila. Pero sa totoo lang guys sa bata, ang pagsisinungaling po ay natural na stage sa pag-develop ng imagination niya at cognitive skills niya. Hindi pa kasi alam ng bata ang bigat ng salita at pagsisinungaling nila. Kaya sa halip po na makipag-away tayo sa ibang tao, gamitin po natin ang pagkakataon na yan para turuan ng anak natin na magsabi ng totoo at ng accountability para hindi po tayo magkaroon ng kaaway. Gawin po natin guys, ang lesson natin ngayon na totoo lesson. Ang purpose po natin guys no ay mag-guide po tayo at hindi magdisiplina sa galit natin. Kaya first letter po natin guys sa totoo lesson ay T or tiyakin. Tiyakin ang totoo at huwag po muna mag-judge. Kapag may nagsabi ng sinungaling ang anak natin, huwag po tayo magtanong agad sa anak natin, nagsinungaling ka ba? Instead po guys, sabihin po natin ang katotohanan na nakikita natin. Sabihin natin, nakita ko na ikaw nag-iwan ng kalat dyan. Ano ba nangyari? I-focus po natin sa aksyon, hindi sa ugali ng anak natin. Second letter natin guys no, oo opportunity. Gawin po natin opportunity ang pagsisinungaling ng bata para i-explore ang emotion niya. Kasi guys, ang bata po nagsisinungaling yan dahil sa takot niya sa parusa natin, dahil sa hiya, o dahil gusto niya makitang magaling siya. Tanungin po natin ng gentle ang anak natin. Parang natatakot ka na, baka magalit ako sa'yo kaya sinabi mo yan. Tama ba? I-address po natin ang emosyon sa likod ng pagsisinungaling ng anak natin. Third letter natin guys no, T or turo. Ituro ang pagkakaiba ng kwento sa katotohanan. Sa mga batang sobrang bata pa talaga, ipaliwanag po natin ang pagkakaiba ng pagsasabi ng totoo sa pagsasabi ng hindi tama. Purihin po natin guys ang pagkikwento ng anak natin ng imagination niya. Pero ituro po natin ang oras kung kailan dapat magsabi ng totoo. Next letter natin guys no, oo open. Open na communication sa ibang tao. Kapag may tao nagsabi na nagsinungaling yung anak natin, huwag po tayo maging defensive agad. Sabihin po natin, salamat po ma'am, sir, sa pagpapaalam. Pag-usapan po namin yun, kakausapin ko po yung anak ko. Ang open communication na yan sa ibang tao ay para maiwasan natin magkaroon ng kaaway. At para maipakita natin na ikaw pa rin ang magulang na magdidisiplina sa anak mo. Last letter natin guys no, oo okay. Okay lang magkamali guys, pero hindi okay ang magsinungaling. Yan po dapat ang rule natin sa anak natin. Ituro natin na mas mabigat ang parusa kapag nagsisinungaling kaysa sa nagawang mali ng anak natin. Yan ang magtuturo sa bata ng halaga ng pagiging matapat sa lahat ng oras. Ngayon ko na-realize guys, nung pagkampihan ng magulang at ng anak ay hindi dahil masama ang magulang o ang bata. Yan po ay dahil sa takot sila na mahusgahan ng ibang tao. Pero tandaan po natin, mas importante ang pagiging honest ng bata. Kaya ang lesson learned ko guys, mag-focus po tayo sa ugali at emosyon, hindi sa paghuhusga sa bata. Gamitin po natin ang totoo lesson para turuan ng anak natin na maging tapat at para maiwasan ang kaaway na ibang tao. Para po sa inyo Mami Grace at sa lahat po ng mga parents na nakikinig dito sa content natin na to. Ang sagot sa tanong na bakit pumapalag ang magulang ay dahil po kailangan nila ng support at hindi po judgment agad natin. I-guide po natin ang bata sa tamang panahon gamit ang totoo lesson na nabanggit natin kanina. Ikaw daddy at mami, anong pinaka-nakakatawa at pinaka-obvious na pagsisinungaling na ginawa ng anak mo kahit alam mong nagsisinungaling siya, napatawa ka pa rin? I-share mo naman sa chat box para makatulong din sa iba.